Matapos masira ang isang satellite sa kalawakan, nagpa siya ang grupo ng mga superheroes na ipadala ang dalawa nilang pinakamahusay na miyembro upang alamin kung ano ang nangyayari. Naghintay si Miracle Guy kay Techno upang gabayan siya mula sa control room. Sa sandaling bigyan siya ni Techno ng mga tagubilin, agad na lumipad si Miracle Guy patungo sa kalawakan upang ayusin ang satellite. Ngunit pagdating niya roon, nakita niyang mas malala pala ang pinsala kaysa sa kanilang inaasahan. Mabilis niyang ipinaalam ito kay Techno at pagkatapos ay may napansin siyang kakaiba, isang spaceship ng mga alien sa malapit. Nagsimulang magyabang si Miracle Guy at sinabing easy lang sa kanya ang kalaban. Bigla na lamang may mabilis na bagay na dumaan sa kanyang tabi. Nang lumingon siya, napagtanto niyang hindi lang pala iisang spaceship ang naroon kundi marami sila. Kasabay nito, nagsimulang tumunog ang jetpack ni Techno. Nauubusan na ito ng gasolina. Tinawagan niya si Miracle Guy at sinabing bumalik na agad bago pa mahuli ang lahat. Ngunit bigla na lamang nagkaroon ng napakalakas na pagsabog. Napansin na lang ni Techno na bumabagsak na si Miracle Guy mula sa kalangitan. Agad niyang kinontak ang iba pa nilang kasamahan sa Heroics at nagmadaling iligtas si Miracle Guy. He's barely conscious! Miracle Guy is barely conscious? Lumipat ang eksena kay Missy na nagising dahil sa isang mensahe mula sa kanyang ama na si Marcus sa kanyang elektronikong pulseras. Tinawag siya nito para mag-almusal at matapos niyang pumili ng isusuot sa paaralan, sumama na siya sa hapagkainan. Habang kumakain sila, binuksan nila ang balita at bigla nilang nakita si Miracle Guy na isinasakay sa ambulansya. Labis na nag-alala si Missy ngunit kalmadong sinabi ni Marcus na marahil ay isa lamang itong pagsasanay, isang paghahanda para sa isang posibleng sitwasyon sa hinaharap. Makalipas ang ilang sandali, inihatid ni Marcus si Missy sa paaralan. Ngunit habang ibinababa niya ito, sinilip niya ang monitor at nakita kung gaano kalubha ang pagsalakay ng mga alien. Pagdating niya sa trabaho sa operation room, nagpa siya ang kanyang boss na si Miss Granada na magpadala ng dalawang superhero sa kalawakan upang harapin ang problema. Agad namang sinabi ni Marcus na hindi sapat ang dalawang superhero. Sinabi ni Miss Granada na maaari siyang magpadala ng isa pa kung kinakailangan, ngunit ipinakita ni Marcus ang tunay na laki ng pagsalakay ng mga alien. Pagkakita nito, napagtanto ni Miss Granada na hindi ito isang maliit na misyon. Ito ay isang misyon para sa buong koponan. Kaya't inutusan niya ang isa sa mga empleyado na patunugin ang alarma para sa lahat ng superhero. Ngunit napansin niyang nakaupo pa rin si Marcus. Ipinaalala niya rito na kung lalaban ang lahat ng bayani ng magkakasama, kailangan din itong sumama. Tumanggi si Marcus at sinabing nangako na siya sa kanyang anak na hindi na siya muling lalaban. Ngunit sinabi ni Miss Granada na kailangan nila ang lahat ng tulong na maaari nilang makuha. At dahil siya ang leader ng Heroics, kailangan niyang kumilos. Nang marinig ito, sa wakas ay pumayag si Marcus. Itinaas niya ang kanyang mga magnetikong kamay at kinuha ang kanyang espada. Samantala sa paaralan, dumating ang dalawang ahente ng Heroics upang sunduin siya. Habang nasa sasakyan, paulit-ulit na tinatanong ni Missy kung saan siya dadalhin, ngunit wala silang sinasagot. Hindi nagtagal, nakarating siya sa headquarters ng Heroics. Doon, ipinakilala ni Miss Granada ang kanyang sarili at ipinaliwanag na kailangang ilipat si Missy sa isang ligtas na lugar kung saan pinananatili ang lahat ng mga anak ng mga superhero. Habang naglalakad si Missy papasok sa silid-aralan, ipinakilala siya ni Miss Granada at sinabi sa lahat na ipinagmamalaki niya sila dahil napakabuti ng kanilang pag-uugali. Nang umalis na siya, isa sa mga batang nagngangalang Noodles ay iniunat ang kanyang leeg hanggang sa pintuan upang tingnan kung talagang wala na siya. Nang makumpirma niyang wala ng tao sa labas, biglang nagsimulang magsigawan, maglaro, at malayang gamitin ng lahat ng bata ang kanilang mga kapangyarihan. Nagulat si Missy sa kanyang nakita, lalo na nang ang isang maliit na batang babae na nagngangalang Guppy ay nagsimulang lumikha ng mga bagay gamit ang tubig. Pagkatapos, lumapit ang isang batang lalaki na nagngangalang Wheels upang magpakilala kay Missy. Sinabi niya na hindi siya gumagamit ng wheelchair dahil mahina ang kanyang mga binti, kundi dahil mas malakas ang mga ito kaysa sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Pagkatapos ay ipinakilala ni Wheels si Missy kina Noodles at Oho, na ayon sa kanya ay isang kahanga-hangang artist. Nang makita ni Missy ang mga guhit ni Oho, talagang humanga siya. Ngunit may isang guhit na nakakuha ng kanyang pansin. Isa itong larawan ni Missy na nakatayo sa harap ng klase. Nagtaka si Missy kung bakit iyon iginuhit ni Oho, ngunit hindi ito nagsalita. Ipinaliwanag ni Noodles na hindi nagsasalita si Oho at nakikipag-usap lamang sa pamamagitan ng kanyang mga guhit. Nakilala ni Missy si Capella.
Isa siyang batang babae na kayang umawit sa mataas at mababang tono na sapat ang lakas upang magpalutang ng mga bagay. Habang ginagamit ni Capella ang kanyang boses upang palutangin ang ilang upuan, kasama ang isang batang nagngangalang facemaker na tumayo sa upuan, napagtanto ni Missy na ito ang eksaktong eksena na iginuhit ni Oho kanina. Tiningnan niya si Oho nang may pagdududa ngunit nanatiling tahimik. Sunod namang ipinakilala ni Will si Slow-Mo, isang batang napakabagal kumilos kahit na ang kanyang ama ay kilalang napakabilis. Pagkatapos ay nakilala niya si Facemaker, na kayang baguhin ang kanyang mukha upang maging kahit sino o kahit ano. Nanalo pa nga siya sa isang pustahan laban kay Noodles. Dahil sa inis, pinalaki ni Noodles ang kanyang kamay ng sobra at aksidenteng nabasag ang isang mesa. Pagkatapos nito, nakilala ni Missy ang kambal na sina Rewind at Fast Forward. May kapangyarihan silang ibalik o pabilisin ang oras. Nang mabasag ni Noodles ang mesa, ibinalik lamang ni Rewind ang oras sa sandaling hindi pa ito nangyayari. Pagkatapos ay pinalitan ng exercise ball ang mesa bago iyon masuntok ni Noodles. Lalong naging malinaw kay Missy ang hinala niya kay Oho dahil ito rin mismo ang ginuhit niya bago ito mangyari, at napagtanto niyang nakikita ni Oho ang hinaharap at ginuguhit niya ito. Pagkatapos ay nakilala naman ni Missy ang leader ng mga batang superhero na si Wildcard. Sinabi ni Wills na ang kapangyarihan ni Wildcard ay kaya niyang gawing totoo ang kanyang mga iniisip, ngunit hindi pa niya talaga lubusang alam kung paano ito kontrolin. Upang patunayan ito, sinubukan ni Wildcard na i-teleport ang isang libro sa pamamagitan ng kanyang isip. Ngunit sa halip, nasunog niya ito. Mabuti na lamang at agad itong naapula ni Guppy gamit ang kanyang kapangyarihan sa tubig. Pagkatapos ay sinabi ni Guppy kay Missy na ang kanyang ama ay si Shark Boy at ang kanyang ina ay si Lava Girl. Kaya naman kaya niyang kontrolin ang tubig at mayroon din siyang lakas ng isang pating. Matapos ang lahat ng pagpapakilala, naging mausisa si Wildcard tungkol sa kapangyarihan ni Missy. Ngunit nang manatiling tahimik si Missy, napagtanto niyang wala itong anumang kapangyarihan. Nagulat ang lahat. Sinabi ni Missy na ayaw niyang pag-usapan iyon at sa halip ay hiniling niyang buksan nila ang balita upang tingnan kung kumusta ang kanilang mga magulang. Binuksan ni Wills ang telebisyon sa tamang oras upang makita nila ang lahat ng mga superhero na nakikipaglaban sa mga alien na nakarating na sa daigdig. Nasabik ang mga bata habang pinapanood ang kanilang mga magulang sa aksyon, ngunit nagulat si Missy nang makita rin niyang naroon ang kanyang ama dahil nangako ito sa kanya na hindi na siya muling lalaban bilang isang bayani. Nagsimula ang labanan at ibinigay ng mga bayani ang lahat ng kanilang makakaya, ngunit hindi pa rin ito sapat. Isa-isa silang nahuli. Hindi nagtagal, si Marcus na lamang ang natira. Pinalibutan siya ng mga alien mula sa lahat ng panig. Bago tuluyang sumuko, tinawagan ni Marcus si Missy sa pamamagitan ng kanyang pulseras at humingi ng paumanhin sa paglabag sa kanyang pangako. Sinabi niyang kailangan niyang lumaban dahil siya ang pinuno ng mga bayani. Bago pa siya mapigilan ni Missy, sumugod siya sa mga alien ngunit sa kasamaang palad ay nahuli rin siya. Malungkot na pinanood ito ng lahat ng bata. Ilang sandali pa, lumabas ng live sa telebisyon ang Pangulo ng Estados Unidos. Kinumpirma niya na nahuli na ang lahat ng mga bayani. Pagkatapos ay binasa niya ang mensahe mula sa pinuno ng mga alien. Ayon sa mga alien, naghahanda na silang sakupin ang daigdig sa loob lamang ng ilang oras at dapat itong tanggapin ng lahat ng walang paglaban. Tinapos niya ang kanyang talumpati sa pagsasabing Diyos na lamang ang makapagliligtas sa kanila ngayon. Pagkatapos nito, nagpadala si Miss Granada ng mensahe na nagsasabing manatili ang lahat ng bata sa loob ng silid dahil iyon ang pinakaligtas na lugar para sa kanila. Ngunit sinabi ni Missy na hindi sila ligtas dito. Ipinaliwanag niyang alam na ng mga alien kung nasaan sila. At matapos mahuli ang kanilang mga magulang, sila naman ang susunod na puntirya. Nalito ang ibang mga bata at tinanong kung paano niya nalaman iyon. Nang walang sinasabi, lumapit si Missy at kinuha ang tablet ni Oho. Pagkatapos ay pinaliwanag niya sa kanila ang totoo. Hindi basta-bastang random na mga larawan ang iginuguhit ni Oho. Iginuguhit niya ang hinaharap. Ipinakita ni Missy sa kanila ang mga guhit, isa kay Facemaker na lumulutang sa hangin at isa naman kay Noodles na sinusuntok ang exercise ball. Pagkatapos ay ipinakita niya ang susunod na guhit. May isang alien na papasok sa silid at dadakip kay Wildcard. Sinuri mismo ni Wills ang tablet at napagtanto niyang tama si Missy. Talagang nasa panganib sila, ngunit hindi ito nagustuhan ni Wildcard.
Hindi gusto ni Wildcard na si Missy ang gumagawa ng plano dahil siya lang ang dapat na leader nila. Sinabi ni Missy na hindi niya intensyon agawin ang pamumuno kay Wildcard. Gusto lang niyang makatakas at kung sino man ang gustong sumama sa kanya ay maaaring sumama. Sinabi ng iba na hindi magiging madali ang pagtakas dahil naka-lockdown ang buong lugar, ngunit tinanong ni Wildcard kung may plano siya para doon. Sumagot si Missy na oo. Una, inutusan nila si Facemaker na tawagin ang ilang gwardya. Pagkatapos, sinabi ng mga bata sa mga gwardya na paparating na ang mga alien para kunin sila, ngunit hindi sila pinaniwalaan ng mga gwardya. Sinabi nilang walang sino man ang may kakayahan makapasok sa silid-aralan na ito. Matapang na sinabi ni Missy sa mga gwardya na ibigay ang kanilang mga access card at hayaan ang mga bata na umalis ng payapa. Tinawanan ito ng punong gwardya, ngunit bigla siyang hinawakan ni Guppy sa kamay at ibinagsak ng malakas sa unan. Si Noodles naman ang tumalo sa huling gwardya at kinuha ang lahat ng kanilang access card. Ngunit habang ipinapaliwanag ni Missy na totoo talagang paparating ang mga alien, may isa pang gwardya na nakapindot sa emergency alarm. Agad na nag-lockdown ang buong lugar. Ngunit bago pa sila makakilos, may isang alien na lumitaw sa loob ng silid at sinunggaban si Wildcard. Kaya sinabi ni Missy kay Rewind na gamitin muli ang kanyang kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, napigilan nila ang gwardya bago pa nito mapindot ang alarma at iginapos ang mga ito bago umalis. Nagmadali silang lumabas ngunit aksidenteng nabangga ni Missy si Miss Granada. Galit na galit ito at inutusan ang mga gwardya na isara ang lahat ng pinto. Wala nang paraan para makalabas, ngunit nakaisip na naman si Missy ng panibagong plano. Hiniling niya kay Capella na gamitin ang kanyang boses upang palutangin ang mga gwardya sa hangin upang magsilbing hagdan at maabot ang isang lagusan sa kisame. Ginawa nga iyon ni Capella at nakatakas ang mga bata sa pamamagitan ng lagusan. Pagdating nila sa lobby, gumamit sila ng access card upang mabuksan ang isang trolley at doon sila tumakas. Ngunit paglabas nila, marami pang gwardya ang naghihintay. Mabilis na sinabi ni Wildcard kay Capella na paliparin ang trolley. Naipalutang niya ito, ngunit hindi niya makontrol kung saan ito pupunta. Dumiretso sila patungo sa isang gusali. Sa huling sandali, iniunat ni Noodles ang kanyang katawan palabas ng trolley at napigilan silang bumangga. Ngunit hindi nagtagal ay napagod si Capella at sinabing hindi na niya ito kayang hawakan ng matagal. Tiningnan ni Wills ang mapa sa kanyang wheelchair upang maghanap ng ligtas na mapaglalapagan, ngunit walang malapit na lugar. Pagkatapos, napansin ni Missy na malapit sila sa bahay ng kanyang lola. Tinanong niya si Capella kung kaya silang dalhin doon. Sinabi ni Capella na susubukan niya at sa kabutihang palad ay nakarating sila sa bahay ni Lola Moreno kahit na bumagsak sila mismo sa gazebo nito. Noong una ay galit ang lola, ngunit nang makita niya si Missy ay labis siyang natuwa. Nagulat ang ibang mga bata nang malaman nilang ang lola ni Missy ay si Grandma Moreno mismo, ang tagapagsanay ng heroics. Ipinaliwanag ni Missy na kailangan nila ng lugar na mapagtataguan, ngunit sinabi ni Grandma Moreno na hindi sapat ang pagtatago. Naghahanda na ang barko ng mga alien para sakupin ang mundo, at wala nang 2 oras ang natitira. Samantala, sa base ng heroics, inutusan ni Miss Granada ang kanyang koponan na hanapin ang mga bata. Sa ilang sandali lang ay natunton nila si Missy gamit ang kanyang elektronikong pulseras. Sa bahay ni Grandma Moreno, sa wakas ay nakapagpahinga na ang mga bata. Doon sinabi ni Grandma Moreno ang isang napakahalagang bagay, kailangan nilang maging susunod na mga superhero. Sila ang dapat pumigil sa mga alien. Pagkatapos noon, nagtungo silang lahat sa training ground. Noong una ay hirap na hirap ang mga bata, ngunit unti-unti din silang natuto at naging mas mahusay. Pakiramdam pa rin ni Missy ay wala siyang silbi dahil wala siyang kapangyarihan, ngunit sinabi ni Grandma Moreno na hindi lang kapangyarihan ang mahalaga. Ipinaliwanag niya na maging ang ina ni Missy ay wala rin namang kapangyarihan, at hindi magiging magiting na bayani ang kanyang ama kung wala ang suporta ng kanyang ina. Sa wakas ay naunawaan ni Missy na mahalaga pa rin siya kahit wala siyang superpower. Ngunit bigla nilang nakita ang mga helicopter ng heroics na paparating. Mabilis na sinabi ni Grandma Moreno sa lahat ng bata na tumakas sa lagusan. Ilang sandali matapos silang umalis, nahuli si Grandma Moreno ng isang alien. Sa ibang lugar, nakatanggap ng mensahe mula sa Pangulo ang mga nahuling miyembro ng heroics na nagsasabing umalis na ang kanilang mga anak sa headquarters. Lalo silang nag-alala. Sa loob ng lagusan, hiniram ni Missy ang tablet ni Oho upang maghanap ng mga pahiwatig na mangyayari sa hinaharap. Pagkatapos itong suriin, sinabi niyang may plano na siya. Tahimik niya itong ipinaliwanag kay Wildcard.
Noong una ay nagulat si Wildcard, ngunit kalaunan ay sumang-ayon na matalino nga ang plano. Ipinakita niya ang tablet sa lahat at sinabing gumuhit si Oho ng isang alien supply ship sa lupa, ibig sabihin ay may malapit na supply ship sa kinaroroonan nila. Hindi nagtagal, nakita nga nila ang isang nakatagong supply ship. Habang gumagala ang mga alien sa mga palumpong, palihim na pumasok ang mga bata sa loob. Ngunit bago sila makaalis, napansin nilang nasa labas pa rin si Slow-Mo dahil sa sobrang bagal nito. Nakita sila ng mga alien, mabuti na lang at mabilis na nakuha ni Noodles si Slow-Mo papasok at ligtas silang nakatakas. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa pangunahing spaceship ng mga alien. Pagdating nila roon, nakaisip si Wheels ng paraan upang matunton ang kanilang mga magulang gamit ang pulseras ni Missy. Nagsimula silang kumilos papunta sa destinasyon ng kanilang mga magulang, ngunit biglang may isang alien mula sa ilalim ang umatake. Tumakbo sila at nagtago hanggang mapadpad sa kakaibang silid na may higanteng bagay na hugis pyramid. Habang sinusubukan nilang alamin kung ano iyon, bigla nilang nakita ang presidente na pumasok. Nakipag-usap siya sa ilang gwardya at tinanong kung ligtas ba ang lahat ng nasa loob ng bagay na iyon. Sumagot ang mga gwardya na handa na ang lahat at iniutos na ng alien commander na simulan ng pananakop sa mundo sa loob ng wala pang isang oras. Pagkaalis ng presidente, naisip ng mga bata na ang bagay na iyon ay isang uri ng rocket na puno ng mga alien na ipapadala sa daigdig. Kaya nagpasya silang kailangan nila itong pigilan. Ngunit bago sila makaalis, lumitaw si Miss Granada. Nagpapasalamat daw siya sa mga bata dahil daw sa kanila ay narating nila ang spaceship ng mga alien. Habang nagsasalita siya, ipinakita ni Oho kay Missy ang isang guhit. Ipinapakita nito na si Miss Granada pala ay isang alien na nagpapanggap na tao. Dumating din ang presidente at sinabi kay Miss Granada na tigilan na ang pagpapanggap dahil alam na ng mga bata ang katotohanan. At bigla nilang ibinunyag na pareho silang mga alien. Nahuli ang mga bata at ikinulong sa isang silid. Sinabi ni Miss Granada na katulad lang sila ng kanilang mga magulang na mga walang silbi. Nang subukan ni Guppy na uminom mula sa kanyang bote ng tubig, pinakuha ito ni Miss Granada sa mga gwardya. Iniutos din niyang paghiwalayin sina Rewind at Fast Forward dahil kapag magkasama sila, masyado silang makapangyarihan. Bago umalis, sinabi ni Miss Granada kay Oho na hindi niya kukunin ang kanyang tablet dahil alam na niya ang kanilang kinabukasan. At ayon sa kanya, matatapos ito sa paggugol nilang lahat ng kanilang buhay sa bilangguan. Ipinakita pa niya sa kanila ang susi ng kanilang selda bago siya tuluyang umalis. Samantala, may bumisita sa mga nahuling bayani. Sa una ay binugbog sila nito, ngunit pagkatapos ay ipinakilala ang sarili bilang si Grandma Moreno pala, na nahuli rin at ikinulong kasama nila. Sinabi niya na hindi na sila kasing husay ng dati dahil tumigil na silang magsanay. Umaasa rin siya na mas mapapakinabangan ng kanilang mga anak ang mga itinuro niya. Sa selda ng mga bata, nagsimula nilang maintindihan ang lahat ng nangyari. Matagal ng alien si Miss Granada, at malamang nanahak ng mga alien ng eleksyon upang mailuklok ang isa sa kanila bilang presidente. Nalanami. Spell Nalanami backwards and you have I'm an alien. Sinubukan ni Guppy na sirain ang pinto gamit ang kanyang lakas ngunit hindi ito umubra. Sinabi niyang kailangan niya ng tubig upang lumakas pa. Doon nagkaroon ng ideya si Missy. Nagkunwari siyang malungkot at sinabi sa lahat na naipit na sila at hindi na sila makakauwi kailanman. Sinubukan ni Wildcard na pigilan siya sa pagiging negatibo, ngunit agad niyang naunawaan ang kanyang plano. Hindi nagtagal, nagsimula nang umiyak ang lahat. Kinolekta ni Missy ang kanilang mga luha at ibinigay ang tubig kay Guppy. Gamit iyon, gumawa si Guppy ng kopya ng susi na ipinakita sa kanila ni Miss Granada at nabuksan nila ang selda. Kasabay nito, sinabi ni Grandma Moreno kay Marquez na hindi na kasing lakas ng dati ang mga heroics. Dagdag niya pa na nasa mga bata na ngayon ang responsibilidad dahil ang susunod na henerasyon ay laging mas mahusay. Sa mismong sandaling iyon, nagawa ni Tekno na buksan ang security monitor sa kanilang selda at nakita nila ang kanilang mga anak na tumatakas. 18 minuto na lamang ang natitira, kaya sinabi ni Missy kay Wheels na kailangan nilang pumunta sa rocket at pigilan ito bago magsimula ang pananakop. Ngunit hindi sumang-ayon si Wildcard. Sa tingin niya, dapat muna nilang hanapin ang kanilang mga magulang at hayaan ang mga itong humarap sa mga alien. Kahit paubos na ang oras, nagpasya si Wildcard na iligtas muna ang kanilang mga magulang. Isinama niya si Facemaker habang si Missy at ang iba pa ay nagtungo sa rocket. Ngunit habang naglalakbay, nagsimulang magtalo sina Wildcard at Facemaker tungkol sa tamang direksyon na dapat tahakin.
Dahil dito, naghiwalay sila. Pinanood ni Miss Granada ang lahat ng ito sa monitor at tila natuwa pa siya. Inutusan niya ang mga gwardya na hulihin si Wildcard. Samantala, sinalakay naman ng mga alien guard sina Missy at ang kanyang grupo. Sa una ay natakot sila, ngunit sa pagkakataong ito ay nagtulungan sila at nagawa nilang talunin ang mga kalaban. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila patungo sa silid kung saan naroon ang rocket. Sa selda naman, pinapanood ng mga heroics ang lahat sa monitor, at kitang-kita ang kanilang pagmamalaki habang nakikita nilang lumalaban ang kanilang mga anak na parang tunay na mga bayani. Samantala, nahuli si Wildcard at dinala sa isang interrogation room ni Miss Granada kasama ang ilang gwardya. Sinubukan nilang tanungin siya tungkol sa plano ng mga bata, pero puro biro lang ang kanyang sagot. Napatawa pa niya ang isa sa mga gwardya. Kasabay nito, nakarating sina Missy at ang iba pa sa rocket. Nang papalapit na sila dito, biglang lumitaw ang isang force field sa paligid nito. Nalito sila, wala namang ibang tao sa silid. Doon nagsalita si Uho. Nagulat ang lahat dahil hindi kailanman nagsasalita si Uho. Sinabi niyang kaya naman niyang magsalita, pero pinipili lang niyang huwag magsalita. Pagkatapos, umamin siya ng mas malaking sikreto. Siya pala ang gumawa ng force field. Sinabi niyang palpak ang grupo nila. Hindi sila mahusay magtulungan. Katunayan pa nga ay umalis si Wildcard sa kanila. Pero kalmadong sumagot si Missy kay Uho na dyan ka nagkakamali. Nagtutulungan kami ni Wildcard simula pa nung una hanggang ngayon. Pagkatapos ay tinawagan niya si Wildcard gamit ang control room system at sumagot ito. Doon nabunyag ang katotohanan. Ang nahuli ni na Miss Granada ay hindi si Wildcard. Ito pala ay si Facemaker na nagpanggap bilang si Wildcard. Bahagi lang pala iyon ng plano ni Missy. Ipinaliwanag ni Missy na noon pa man ay alam na niyang alien si Uho. May napansin siyang kakaiba sa isa sa mga guhit ni Uho noong nasa lagusan sila sa bahay ni Grandma Moreno. You accidentally gave it away in one of your own drawings. Your art never lies. Palihim niyang sinabi ito kay Wildcard, kaya nagawa nilang planuhin ang lahat ng magkasama. Palabas lang din ang away nila kanina ni Wildcard upang lihim na mapuntahan ni Wildcard ang control system. At ngayong siya ay nasa control room na, pinatay ni Wildcard ang force field. Dahil dito ibinunyag ni Uho ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Hindi lamang siya isang alien, siya pala ang Supreme Commander ng mga alien. Nagsimula siyang gumuhit ng mga halimaw at binigyan niya ang mga ito ng buhay upang salakayin ang mga bata. Napilitan na namang lumaban ang mga bata. Kasabay nito, sa wakas ay natutunan ni Wildcard kung paano ganap na kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Natalo niya si Miss Granada at pinatigil ang mga gwardya nang subukan nilang hadlangan siya. Samantala, sa silid ng rocket, mas marami pang halimaw ang ipinadala ni Uho. Naubusan ng tubig si Guppy. Mabilis namang sinabi ni Wheels na gamitin niya ang likidong metal mula sa rocket. Ginawa niya ito at lumikha ng isang napakalaking metal na pating. Gamit ito, winasak niya ang maraming halimaw. Para sa mga natitira, nagsilbing pain si Missy. Sa tulong ni Noodles, na iniunat ang kanyang kamay upang tulungan siya, sabay nilang natalo ang mga halimaw. Pinapanood ng heroics ang lahat ng ito at labis silang ipinagmamalaki. Ngayon ay ilang minuto na lamang ang natitira. Nakaisip si Wheels ng huling plano. Binigyan niya si Noodles ng isang nire-program na motherboard at inutusang ikabit ito sa ignition chamber ng rocket. Nahulog ang motherboard sa ilalim ng rocket. Sinubukan itong abutin ni Noodles ngunit hindi kinaya. Doon umaksyon si Slow-Mo. Sinabi niyang siya lang ang hindi masasaktan sa pagtalon. Dahan-dahan siyang tumalon pababa, kinuha ang motherboard at naghintay. Humingi si Missy ng tulong kay Wildcard. Nag-teleport si Wildcard papunta roon, sinagip si Slow-Mo, at ligtas siyang ibinalik sa itaas. Pagkatapos nito, naikabit na ni Noodles ang motherboard. Bumukas ang rocket, ngunit ang nasa loob ay hindi mga alien. Ang naroon pala ay ang heroics, ang kanilang mga magulang na ikinulong sa loob. Nalito ang mga bata, tungkol saan ba talaga ang planong pagsakop na ito. Doon dumating sina Miss Granada at ang Pangulo, at ipinaliwanag nila ang lahat. Ang buong misyon ay hindi tungkol sa pagsakop sa daigdig. Ito ay tungkol sa pagpasa ng kapangyarihan sa susunod na henerasyon. Ang daigdig at maging ang buong kalawakan ay haharap sa mas malalaking banta sa hinaharap. Kinailangan ng mga alien na pabilisin ang pagsasanay ng mga bata.
Inamin ni Oho na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa iisang tao. Ito ay nagmumula sa pagtutulungan. Pinuri niya si Missy bilang isang tunay na lider. Pagkatapos ay tinanong niya kung magiging handa ba sila kapag kinailangan sila ng kalawakan. May kumpiyansang sumagot si Missy ng oo. Muling nakasama ng mga bata ang kanilang mga magulang. Ipinagmamalaki sila ng lahat. Lumapit si Missy kay Marcus at sinabing sa susunod na pupunta ito sa isang misyon, kailangan siyang isama. Maging ang mga alien ay tila masaya rin. Sa huli, magkakasamang tumayo ang mga bata suot ang kanilang bagong superhero na mga kasuotan sa tuktok ng isang bangin, handang harapin ang anumang hamon na darating sa hinaharap.